Pero para sa'kin seryoso na 'to, seryosong usapan na ito. Hindi na talaga maganda yung ginawa niyong dalawa, 'no, hindi na maganda, hindi na siya gawain ng isang kalingap. Mga kalingap, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. This is Ronio Mix Vlog. Shout out po muna sa ama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab, Kalingap Reactors, Kalingap Partners, K-Boys at suportahan din po natin ang lahat ng mga charity vloggers sa buong Pilipinas na walang sawang tumutulong sa mga kababayan nating mahihirap at nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mainit na issue na talagang pinag-uusapan ngayon online. Ito ay tungkol sa pahayag umano ni Kalingap Rab na posibleng tanggalin sa Kalingap sina Dr. Love at Redzan dahil sa mga isyong kinasasangkutan nila na sinasabing nagdulot ng kaguluhan sa grupo. At hindi lang yan, ayon naman sa sinabi ni Kuya Val, may posibilidad din daw na kasuhan ng cyber libel si Redzan ng magulang ni Kalingap Edu dahil sa umano'y below the belt at mapanirang akusasyon. Pero bago tayo mag-react, malinaw lang, ang lahat ng ito ay base sa mga lumalabas na impormasyon online at hindi natin kinukumpirma kung ano ang totoo o hindi. Dito, titingnan lang natin ang sitwasyon sa mas malalim at mas responsable na paraan. Pero para sa'kin seryoso na 'to, seryosong usapan na ito. Hindi na talaga maganda yung ginawa niyong dalawa, 'no, hindi na maganda, hindi na siya gawain ng isang kalingap. Kaya yun, I think ano naman na sila siguro, nakapagdesisyon na rin sila kasi sa ginagawa nila ano sila, ready na silang umalis sa kalingap. Kaya yun, pagbigyan na lang natin sila, bigyan natin sa kanila yung kalayaan na gusto nila. Total di rin naman sila sumusunod, 'di ba? Simulan natin sa background ng issue. Sa mga nakaraang araw, kumalat ang balita na may tensyon sa loob ng Kalingap community. Ang pangalan ni Dr. Love at Redzan ay nasangkot sa ilang kontrobersya na diumano ay nakaapekto sa samahan. Ayon sa pahayag, may mga aksyon o salita raw na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan, at dito na pumasok ang desisyon umano ni Kalingap Rab na pag-isipan ang pagtanggal sa kanila. Ngayon, mahalagang tandaan, sa kahit anong organisasyon o grupo, mahalaga ang tiwala at respeto. Kapag may issue na umaabot sa publiko, talagang nagkakaroon ng epekto sa buong samahan. Pero ang tanong, makatarungan ba agad ang pagtanggal? O dapat bang bigyan muna ng pagkakataon na magpaliwanag ang bawat panig? Dito na papasok ang maseryosong bahagi, ang usaping legal. Ayon sa sinabi ni Kuya Val, maaaring kasuhan si Redzan ng cyber libel ng magulang ni Kalingap Edu dahil sa mga umano'y sinabi o pahayag online na itinuturing na below the belt at mapanira. Ngayon, ano ba ang cyber libel? Sa ilalim ng batas, ang cyber libel ay paninirang puri na ginawa gamit ang internet, social media, videos, posts, at iba pa. Para magkaroon ng kaso, kailangang may paratang o akusasyon na nakakasira sa reputasyon ng isang tao at nailathala o naipahayag sa publiko. Hindi basta-basta ang kasong ito dahil may kaakibat itong legal consequences. Kaya bilang mga content creators o vloggers, mahalagang maging maingat sa bawat salitang binibitawan, lalo na kung may binabanggit na pangalan o paratang laban sa ibang tao. Sa totoo lang, nakakalungkot ang ganitong sitwasyon. Kung totoo man na may hindi pagkakaunawaan, sana ay naresolba ito ng pribado bago pa lumaki sa publiko. Dahil sa panahon ngayon, isang post lang o isang video pwedeng mag-viral agad. At kapag kumalat na, mahirap na itong bawiin. Para sa akin, may responsibilidad ang bawat isa, lalo na ang may platform. Responsibility sa sinasabi. Responsibility sa epekto ng content. Responsibility sa audience. Hindi lang ito tungkol sa views o engagement, ito ay tungkol sa integridad. At kung may mali man, mas magandang ayusin ito sa maayos na paraan kaysa sa palitan ng akusasyon sa social media. Importante rin na marinig ang magkabilang panig. Hindi natin pwedeng husgahan agad kung sino ang tama o mali base lang sa isang side ng kwento. Baka may mga detalye na hindi pa natin alam. Baka may konteksto na kulang. Kaya bilang viewers at supporters, maging mapanuri tayo. Huwag agad magpadala sa emosyon o sa hype ng issue. Para sa lahat ng content creators, ang pagiging vlogger ay hindi lang basta paggawa ng content. May kaakibat itong responsibilidad. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ilabas agad, lalo na kung makakasira ito sa ibang tao. At para naman sa viewers, huwag agad maniwala sa lahat ng nakikita online. Mag-research, mag-isip, at maging responsable sa pagbibigay ng opinyon. Sa huli, ang mahalaga ay ang respeto, katotohanan, at accountability. Kung may pagkakamali man, sana ay maitama. Kung may nasaktan, sana ay maayos. At kung may legal na usapin, hayaan natin ang tamang proseso ang magdesisyon. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa isyung ito? Sang-ayon ba kayo sa posibleng pagtanggal?
O dapat bang ayusin muna ito internally? Comment down below pero tandaan, panatilihin nating maayos at respetado ang diskusyon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating channel. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video.